when I don't know what to do. I will lift my hand and worship you. In troubled times I speak your name. Lord, you're the only one I will proclaim. Yeah, yeah. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. I exalt your name. When I don't know what to say, I will shout your praise, Lord, every day. I know you hear me when I call. Lord, you will always be my all in all. Yeah, yeah. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. The kindness that you gave, the love that's never failed, has always been there for me. The faithfulness and mercy, the goodness of your grace will never ever fade away. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. Holy, holy is the Lord God Almighty, and I will live to give you praise. Glory, glory to the one who is worthy. Forever I exalt your name. 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 I exalt your name. Hallelujah! Patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon sa araw na ito. Ama, patuloy kami magpapasalamat sa araw-araw na pribilehiyo, Panginoon, upang magsaya at magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan,
iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, lalala Wala kang kang katulad. katulad. Wala kang katulad, lalala kang 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 katulad. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. katulad, lalala kang katulad. Wala kang 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 katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, from unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Hallelujah! There is none like our God. Tunay na wala kang katulad, O Diyos, sa buhay namin. Patuloy ka po naming pupurihin at aawitan, Panginoon, sa hapong ito. Salamat dahil walang nagmahal ng tulad mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon para purihin ka at awitan ka. Patuloy po tayong umawit sa Panginoong Diyos. Kung ika'y para sa akin at ako'y para sa iyo, wala nang
Sa pag-ibig mo, sino pa kundi ikaw? Ang katangi-tangi ko, pinalay at tinubos, binigay ang buhay mo. Tanging pag-ibig mo ang nalalaman ko. Basta't kasama ka, lahat mo gagawa. Wala nang pipigil sa pag-ibig mo na darama ko. Ito'y totoo, Jesus, ikaw lamang ang aking sandigan sa buhay ko. At aking mundo, malayang aawit ng iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang. Sa'kin at ako'y para sa'yo, wala nang maghaharap sa pag-ibig mo. Sino pa kundi ikaw? Ang katangi-tangi ko, pinalay at pinubos, binigay ang buhay mo. Pag-ibig mo ang nalalaman ko. Basta't kasama ka, lahat magagawa. Sabay natin ulitin. Wala nang titigil sa pag-ibig mo na darama ko. Ito'y totoo, Jesus, ikaw lamang ang aking sandigan sa buhay ko. At aking mundo, malayang maawit ng iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang, wala nang pipigil sa pag-ibig mo na darama ko. Ito'y totoo, Jesus, ikaw lamang ang aking sandigan sa buhay ko. At aking mundo, malayang maawit ng iyong kabutihan isisigaw. Malayang naawit ang iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang, wala nang titigil sa pag-ibig mo na darama ko. Ito'y totoo. Malayang naawit ang iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang, wala nang pipigil sa pag-ibig mo na darama ko. Sa pag-ibig mo, Jesus, ikaw lamang sandigan sa buhay ko. Malayang aawit isisigaw. Jesus, ikaw lang, malayang aawit ng iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang, malayang aawit ng iyong kabutihan isisigaw. Jesus, ikaw lang. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad, lalala kang katulad.
bigyan mo muna ng high five yung katabi mo sa kanan at syempre yung katabi mo rin sa kaliwa. Alright. Thank you so much once again. Welcome to Awakening Church, your spiritual home. And also in behalf of Awakening family, I just want to welcome ang ating mga first-timer. Palakpakan naman po natin ang ating mga first-timer. We're so glad na makasama po kayo ngayong hapon. And Awakening people, alam niyo po ba na ngayon ay October 1, first day po ng month of October po. Meron tayong paniniwala na if you want to start your day na maganda, kailangan napakahalaga kung paano mo ito sisimulan. So same thing sa month. Kaya palakpakan mo yung sarili mo dahil tamang desisyon na unahin ng Panginoon sa unang araw ng buwan. Okay? Ngayon din pong week, ngayong first week of October, isa po sa isa-celebrate natin ang National World Teachers Day. Kaya sa mga teacher natin na nandirito ngayon, palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Hindi lang yung mga teacher natin, pati yung mga live class teacher natin, mga spiritual teachers natin sa cell group, at syempre ang ating pastor, Pastor Rolando Garcia. Maraming salamat po sa mga teachers natin at nagiging teacher natin sa buhay. Bukod po doon, alam niyo po ba, bibilang na lang tayo ng ilang linggo, ilang araw, makakarinig na naman tayo ng mga batang nangangaroling, makakakita na naman tayo ng mga hihingi ng aginaldo, hihingi ng regalo. So meron na po ba kayong naiisip na iririgalo this Christmas? Meron na. Alam niyo po, doon sa may mga inaanak na 12 years old pababa, meron po kaming better idea kung ano yung magandang irigalo sa mga yan. Gusto niyo po malaman kung ano? Okay, alam niyo po ba? Kung gusto mong makapagregalo sa isang tao ng isang bagay na hindi niya makakalimutan at hindi mananakaw sa kanya, simple lang, ang iregalo mo, dalhin mo siya sa tama. Kung meron kang 12 years old pababa na kakilala o inaanak, dalhin niyo po siya, gulatin niyo, dalhin niyo sa ating A12 Kids or Awakening 12. Yan po ay worship celebration po ng mga 12 years old pababa na mga kabataan. Every Sunday po yan ng 2 p.m. dito po sa Goson at meron din po tayong 10 a.m. in the morning sa Maypaho Church po natin. Alam nyo, yung makukuha nilang gift doon sa Awakening 12, hindi po yun mawawala sa kanila. Bukod doon, nakakaayos po yun ng buhay. Ano bang meron doon? Kagaya po ng service natin, meron din po dong worship, meron dong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung 13 years old and above naman yung inaanak mo o yung kakilala mo, syempre, meron din tayong worship cell dito o worship celebration dito po sa Goson, 2 p.m. at 5 p.m. Okay po, ang tinatawag po natin every Sunday sa ating ginagawa ay worship gathering. Because every Sunday, dalawa lang ang ginagawa natin dito. Una, nag-gather tayo, nagsasama-sama tayo, and pangalawa is nag-worship po tayo. At bukod sa pag-worship, kanina yung ginawa natin, kumanta tayo sa Panginoon, pinasalamatan natin ang Panginoon, nag-worship tayo by the use of songs. Ngayon naman po, other part of worship ay ang ating giving time. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon, iyan po ay act of worship. Every time kumakanta tayo, naghaharana tayo sa Panginoon, yan po ay mga worship activities po natin. At isa pa po dyan, yung ating pagbibigay sa Panginoon. Sikat na sikat po itong kasabihan ni Mr. Victor. Ang sabi niya dyan, you can give without loving, but you can never love without giving. Pwede ka daw magmahal pwede ka daw magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi pwedeng nagmamahal ka nang hindi ka nagbibigay. Dahil ang love po ay action word po ito. Hindi lang po siya salita, kundi nakikita po ang tunay na love sa action. Yan po ang ginawa ng Panginoon sa John 3:16. Kung pagdating lang sa usapang pagmamahal at pagbibigay, John 3:16 na po ang nag-i-explain nun. Ano pong sinabi niya dyan? For God so loved the world that He gave. For God so loved the world that He gave.
lahat ng ibinigay ng Panginoon, lahat ng ginagawa ng Panginoon, yun ay dahil lang sa pag-ibig niya sa atin. Pero tapusin po natin, He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dito po natin makikita na hindi po basta-basta ang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat dahil hindi rin basta-basta yung ibinigay niya sa atin. Hindi pera, hindi bariya, kundi nag-iisa niyang bugtong na anak yung binigay niya sa ating lahat. Yun ay dahil mahal na mahal niya lang tayong lahat. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay natin ngayong hapon, simple lang, sana magbigay ka ng Lord, gusto lang kita i-worship kasi una kang nagmahal sa akin. Gusto ko lang ipakita, Lord, na mahal kita dahil ikaw yung unang nagmamahal sa akin. At kahit anong mangyari, alam ko, mahal na mahal mo pa rin ako, Lord. Kaya yung simpleng pagbibigay natin, hindi yan nagbibigay ka lang out of kung ano man yung agenda mo. Ibinibigay mo yan kasi mahal mo ang Panginoon at wino-worship mo siya. Hindi pwedeng love kita, Lord, pero walang act of giving or act of service. Lahat po ng love may action. Kaya ngayon, let us all be reminded din po na we give for two reasons. First, because we want to honor and to worship our God. At bukod doon, syempre, we want to help our church. So, pwede po ba, pag nagbigay tayo ngayong hapon, yan po ay out of love. Mahal na mahal at wino-worship lang natin ang ating Panginoon. Let us all pray. Panginoon, salamat po kung usapang bigayan, kung usapang pag-ibig, hindi ka namin kayang talunin doon, Panginoon. Ikaw ang pinaka nag-model sa amin. Ikaw ang pinakadahilan. Lord, ikaw ang unang nagbigay sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa giving time namin, ikaw po ang ma-honor, ikaw po ang ma-worship namin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po mga taga-awakening. Tumayo po tayong lahat. Sige, for the last time, humanap ng apat, nakatabi, at mag-high five. Apat nakatabi, mag-high five. Hello. Hi. O, wag sa mukha high five sa mukha. Again, welcome po sa Awakening, your spiritual home. I am Pastor Rolando Garcia, the senior pastor of this church. And today is October 1. Naku, malapit na talaga yung Pasko. Malapit na talaga. Para sa iba, problema yon. Para naman sa iba, uy, Pasko na naman, di ba? Magkaka-bonus na naman. Pera na naman. Alam ko, parami na ng parami ang inaalala natin habang papalapit ang Pasko.
Pero buti, may napupuntahan tayo every Sunday para makinig, matuto, at makipag-socialize kasi napakalaking tulong po niyan para minsan makalimutan muna natin yung mga inaalala natin. Sino rito, pag nandito ka sa awakening, nakakahinga ka? I mean, nakakapag-relax ka? At higit sa lahat, natututo ka. Raise your hand. Okay? So, welcome sa awakening. Let us all bow down and pray. Let us revere the presence of the Lord. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Nagpunta kami dito for only one reason. We want to worship God. We love you so much, Jesus Christ. Lord, gusto po naming matuto ng mga salita mo dahil sa mga salita mo nagbabago kami. Nag-i-improve ang aming mga buhay. At yun po yung plano mo, Panginoon. Magkaroon kami ng rich and satisfying life. Paglabas ng lugar na ito, Panginoon, we will never be the same. Dahil may idadagdag kang mga karunungan at kaalaman sa amin ngayon tungkol sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. We are still in our series titled Beliefs or mga paniniwala. Mula September hanggang ngayong October hanggang sa darating na November, puro beliefs ang ating pag-uusapan. Sabihin mo nga, belief. This is all about what we believe here in Awakening as a church. Bakit ito ang series natin? Because man is what he believes. Kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao, yun ang nangyayari sa kaniyang buhay. Meron kaming isang napanood na research. Ang sabi doon, wala akong mahabang time para i-elaborate, but I will just give you the summary. Meron dalawang grupo ng tao na ineksperimentuhan sila. Kung sino sa dalawang grupo na to, yung mamamatay ng maaga. Tumingin sa kanan. Tumingin sa kaliwa. Sino kaya dyan? Okay. Ineksperimentuhan tong dalawang grupo na to kung sino ang mas mamamatay ng mas maaga at mamamatay ng matagal ang buhay. Ganon. Actually, etong dalawang grupo na to, parehas nakaranas ng mga stress sa buhay. Sino rito, nung nagka-pandemic, halos mas stress ka talaga? Di ba? So parehas, tong dalawang grupo na to, parehas silang nakaranas ng matinding stress sa buhay. At alam nyo, kung sino yung maagang namatay, kung sino yung tumagal. Yung mga taong naniniwala na ang stress ay masama, sila yung unang namatay. Pero, yung mga taong naniniwala na yung stress, yung mga problema, okay lang yan, pampatibay ng loob yan, pampalakas ng tapang yan. Sila yung mga hindi kaagad namatay. I-send ko sa inyo kung ano yung link ng video na yon kasi napakatindi pala ng paniniwala. Kung ano ang tumatakbo sa isip, kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Just like nitong nagkaroon ng COVID noong 2020, ewan ko, hindi ko talaga alam kung nagka-COVID ako, hindi. Basta ang alam ko, hindi ako magkaka-COVID. Sobrang lakas ng paniniwala ko na hindi ako tatablan yan, hindi ako magkaka-COVID. Nung pandemic, ang dami-dami kong kinakausap na tao kasi simbahan tayo at may business tayong inaasikaso. So napakarami kong kinakausap, pero hindi ko talaga alam, kasi baka asymptomatic, pero parang hindi talaga ako tinamaan ng COVID. Pero kung sino yung mga arting-arte, mga saradong-sarado, di ba? Kung sino yung mga ingat na ingat, pagdating ng bahay, ligo, sabon, di ba? Lahat ng mga ritual ginagawa, sila tong namatay. O nagkasakit. I mean, di ba parang, the more na iniiwasan mo, the more na nagkaroon. The more naman na iniiwasan mo sa isip mo, hindi ako magkakaroon yan, ayoko yan, sila talaga yung mga hindi nagkaroon. Kadalasan. Because man is what he believes.
Kung sa tingin mo yung hahawakan mong escalator o pindutan sa elevator ay may virus talaga yun. Man is what he believes. Kung anong pinaniniwalaan, napakarami ko nang napanood at nabasang science tungkol dito, na kung anong pinaniniwalaan ng isang tao, yun yung nangyayari sa kanyang buhay. Kaya kung naniniwala kang habang buhay kang ganyan, habang buhay kang mahirap, habang buhay kang eto na lang ang kalalagyan, yun yung nangyayari. Pero, pag nakakita kayo ng mga tao na parang, bakit siya nagtagumpay? Bakit naalis siya sa ganitong klaseng buhay? Bakit may ganitong nangyari sa kanyang buhay? May mga kilala kayong ganon. Alam niyo kasi nagsimula yon sa isip muna nila. Pinaniwalaan muna nilang kayang mangyari to bago nila ginawa ito. Man is what he believes. Kaya napaka-importante ng ating series ngayon kasi it is all about changing mindsets, changing beliefs, because changing your beliefs is changing your world. Do you want to change your world? Gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo? Huwag mo munang baguhin yung takbo ng buhay, yung takbo muna ng pag-iisip. Kasi lahat dyan nagsisimula. Bago mo gawin ang isang bagay, naisip mo muna. Kagabi, kumain kami ng ramen, hindi naman ako biglang nagising na lang, ay, ba't kumakain ako ng ramen? Inisip namin kumain ng ramen, kaya nakakain kami ng ramen. So, hindi ka balang araw, magigising lang ng, ang ganda na ng buhay ko. Salamat, Lord. Walang ganon. Matagal mo nang naisip yon, kaya nangyayari na yun ngayon. In fact, kung ano ka ngayon, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yan yung takbo ng isip mo 5 years or 10 years ago. Today is the product of yesterday's mindset and beliefs. So if you want to change your world tomorrow, kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, takbo ng buhay nyo, buong pamilya, ng buong angkan nyo, gusto magbago yan, simulan mo nang baguhin ngayon kasi medyo matagal-tagal lang aantayin, ilang taon pa bago mangyari lahat ng pagbabago na yan. Amen? Meron akong pakikilala sa inyo ngayon, si Sir Jacob Davis. So, hindi yan ang lolo mo, okay? Si Sir Jacob Davis yan. So, may alamat yan. Nung 1800s, mga 1848 something, nagkaroon ng isang gold rush sa California. Sino ang alam ang gold rush? You know gold rush na laro? May laro yan, diba? So, totoo yun. Nangyari sa history ng Amerika, sa California, West America, na nagkaroon ng gold rush. Ibig sabihin, nadiskubre nila na sa parte ng Amerika na to, sa West, nadiskubre nilang ang daming deposito ng ginto. Ang daming ginto sa lugar na yon. Alam niyo kung ano nangyari? Nung una, 1,000 lang ang mga tao o ang populasyon sa lugar na yon. Nung natagpuan nilang marami pa ng ginto rito, gold rush, discovery, naging 100,000 ang population sa lugar na yon in 2 years. Ang daming naglipatan, ang daming nagsettle ng kanilang buhay doon. Umabot ng $2 billion ang halaga ng ginto. Alam niyo gaano karami yung $2 billion? Almost 110 billion pesos yan. Ganun karami yan. Tumatak ito, naging history ito sa Amerika kasi nagkaroon ito ng malaking ambag sa kanilang economy. But at that time, may problema. Napakalaki ng problema. Alam niyo kung ano? Nasisira yung pantalon ng mga minero. Nag-wear out yung kanilang pants. Sa panahon natin ngayon, yung ganyang klase ng pantalon, fashion yan di ba? The more na sira, the more na butas. Minsan wala nang natira, di ba? Bulsa na lang. The more na butas, mas pang-fashion. Pero para sa mga minero at that time, problem yan kasi napaka-hazardous doon sa minahan, kaya dapat maayos ang kanilang protection. Si Mr. Jacob Davis ay eto ginawa niya. Pumunta siya sa isang local company, doon lang sa lugar nila, na pagmamay-ari ni Sir
Levi or Levi, Strauss or Strauss. Ito sabi nila. Sir Levi, okay? Bumili si Sir Jacob ng tela na ginagamit sa tent. Alam niyo yung tent? Bago mag-11, diba? Yung tent, sa panahon kasi natin ngayon, yung tent, ang ginagamit ng mga materials dyan, parang tela ng payong. Diba? Parang tela ng payong yung gamit. Nung panahon nila, ang gamit na tela sa tent ay makakapal. Na parang mga makakapal na maong na ang bigat-bigat. Imagine parang katsa na makapal, parang nagmamaong na sa bigat at sa kapal. No choice si Sir Jacob, para lang matulungan ng mga minero, binili niya yon, tapos tinahi niya, ginawa niyang pants ng mga minero. At doon na nauso ang blue jeans or denim jeans. Doon na nauso to. Ito mga sinusuot natin ngayon. Gets niyo? Diyan na nauso yan. Ang may-ari talaga ng Levi's, si Sir Levi. Okay? So, diyan nagsimula yan. So, yan. Like what I am wearing now. So, ang alamat niyan, yun pala. Ang punto rito, yung tela na pang tent, nagkaroon ng new purpose. Hindi lang siya pang tent, pang blue jeans, pang denim jeans din pala ang tela na yan. May iba pa pala siyang pakinabang. Parang yung katabi mo, may iba pang purpose yan. Hindi lang yan ganyan. Kala mo gaganyan-ganyan lang yan. Diba? Pag yan natagpuan ng isang Sir Jacob Davis, ay alam nyo, may bagong purpose sa buhay yan. Parang nung si Jesus, nung natagpuan niya sila Pedro at ang kapatid netong si Andrew, para silang tela ng tent. Yun lang talaga yung gamit nila. Fishermen lang talaga sila. Pero nung dumating si Sir Jacob or si Jesus sa kanilang buhay, nagkaroon sila ng new purpose. Hindi lang sila fishermen, naging fishers of men sila. Anong kwento niyan? Nangingisda, itong magkapatid. Biglang dumating si Jesus. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Come, follow me, and I will send you out to fish for people. And that once they left their nets and followed him. Kung makikita nyo sa storya, may dumating na Sir Jacob, kaya nagkaroon ng blue jeans. May dumating na Jesus, kaya nagkaroon ng new purpose ang buhay ni Pedro at ng kanyang kapatid. Hanggat hindi pa dumarating si Jesus sa buhay ng isang tao, ang hirap magka-purpose. Ang hirap ma-realize at matagpuan ng purpose. Amen o amen na amen? Gusto ko pang mapansin nyo sa storya nila na nung dumating si Jesus sa buhay ni Pedro at ng kanyang kapatid, hindi naman tinanggal ni Jesus yung pagiging fisherman nila. Hindi tinanggal ni Jesus yung natural talent, yung galing nung dalawa. Ang ginawa ni Jesus, yung galing nung dalawa, binigyan lalo ng mas malalim na meaning o binigyan ng mas malaking purpose. Hindi sila ginawang balerina, hindi sila ginawang dancer ni Jesus, hindi sila ginawang astronaut. Come, follow me and I will make you an astronaut. Hindi. Sabi niya, come, follow me and I will make you fishers of men. Ibig sabihin, hindi tinanggal ni Jesus yung pagiging mangingisda nung dalawa. Ang sabi niya, simula ngayon, mangingisda pa rin kayo, pero hindi na isda ang ipapangisda nyo. Mangingisda na kayo ng mga tao. Anong ibig sabihin? Sila Pedro naging apostol. Kaya nung siya ay nag-preach na sa Book of Acts, pag siya nagpipreach katulad ng ginagawa ko ngayon, libu-libong tao ang nakakakilala kay Lord, nafi-fish for Jesus.
So hindi tinanggal yung naturalesa, yung natural talent, yung galing ni Pedro at ng kanyang kapatid. Ginamit ni Jesus, nilagyan ng purpose. So pag napunta ka kay Jesus, naging Christian ka, naging follower ka ni Jesus, hindi naman niya tatanggalin kung sino ka talaga, kung ano yung galing mo, kung ano yung talent mo eh. Hindi niya tatanggalin 'yan. Tulad ko po. Ang pangarap ko po talaga ay mag-teacher. Because I love talking, I love associating with people. Gusto ko yung maraming tao, kaya nga ayoko ng trabahong office-office. Ayoko nun eh, kasi madaldal ako, gusto ko maraming tao. Ayoko nang maghapong nakaupo, sa totoo lang. So, ang pangarap ko po talaga maging teacher po talaga. So, AB English ang aking course. Mahilig ako magsalita, madaldal po talaga ako. So, nung nakilala ko si Jesus, hindi naman niya ako ginawang dancer eh. Yung pa rin naman ako, nagsispeak pa rin. Pero mas may purpose na. So, hindi babaguhin ni Jesus yung pagiging doktor mo, pagiging accountant mo, o pagiging kung ano man yung gusto mong talent, kung ano yung gusto mo sa buhay. Mas gagamitin niya lang ng mas may purpose. Amen? Kasi ang isa sa unang-unang takot ng mga unang nagsisimba, ay ayoko dyan kasi gagawin akong ganito dyan eh. Pag sinabing mag-follow ka kay Jesus, dapat tigilan mo to, aalisin mo to. Hindi po. Hindi naman tinanggal ang pagiging fisherman ni Peter at ni Andrew. Ginamit ang pagiging fisherman nila. Amen? May kakilala po ako isang businessman. Ayoko mag-Christian, sabi niya. Kasi ang dami ko na naririnig ng mga pastor, ng mga simbahan na kapag nagsimba ka doon, dapat iwan mo daw yung business mo. Sabi ko, parang mali yun. Ako nga binigyan ng business eh. Parang mali yun na. Gagamitin ni Lord yung business, hindi ipatatanggal, gagamitin. Hindi pinatanggal ang pagiging fisherman nila eh. Ginamit ang pagiging fisherman nila. Amen? So, hindi lang sila naging fisherman. Sila ay naging fishers of men. Nagkaroon sila ng tinatawag na new purpose. Bakit sinabi kong new purpose? Kasi may purpose ka ngayon eh. Pero pag dumating na si Jesus, magkakaroon ng new purpose. May na-google akong picture ng mga katatayan. Hindi ko naman sila kilala, so humihingi po ako ng permission kung sino man sila na paggamit po ng picture nyo, please. Pumayag na isa, kumindat na. Magkakaklase ito nung high school. Sila po ay nag-reunion after 20 years o 25 years. Nagkita-kita po ulit sila. Actually, 10 po sila dati. Walaan nyo kung nasan yung dalawa. Hindi, joke lang. Okay. Reunion sila eh. Sino ba rito mga tito, tita, mother, father dyan na nag-reunion na kayo ng mga classmates nyo before? Diba? Sa mga kabataan, balang araw, magre-reunion din kayo ng mga kachika babes mo ngayon. Magre-reunion din kayo ng mga kasama mo ngayon sa eskwelahan. Ang tanong, sa reunion, ano kayang usapan? Ano kayang kwentuhan? So, nagkwentuhan tong mga kalalakihan. Kamustahan? Kamusta naman? Ano nangyayari? Anong work mo ngayon? Ganyan-ganyan. In fact, ang ilan sa kanila ay dumating ng naka-sports car. Ang ingay eh. Sports car, di ba? Pagdating naman ng isa, yung ginto. Pagdating naman ng isa, yung asawa pala. Kasi ang bati ng mga kumpare niya, ba't kasama mo anak mo? Asawa ko yan. Ang bata. Ang ganda ng asawa. Nung nagkakwentuhan na, ito nangyari. Maya-maya, lumalalim ang usapan kasi di ba, pagka nagkakatagalan na, di ba, parang lumalalim ang usapan. Maya-maya, may mga nag-o-open na, yung isa pala na maraming ginto, ano pala siya, nagtatago pala siya, di pala siya masaya, ganun. So alam nyo, 80% of them, 80% sa kanila, hindi masaya. Kahit yung mga naka-sports car sila, kahit may mga ginto-ginto sila, 80% of them hindi talaga masaya.
20% lang ang masaya. Nakakalungkot lang kasi nasa 45 hanggang 50 years old na sila. Pero alam nyo, alam nyo, it has something to do with purpose. Kasi, most of them, hindi pa alam kung para saan yung yaman, hindi pa nila alam kung para saan ang kanilang buhay, yung isa pang 13 asawa niya na pala yun, di ba? Yung isa naman, ganit. Hindi pa nila alam ang kanilang purpose in life. Natandaan ko, nag-reunion din kami ng mga kaklase ko nung elementary. O, panis kayo, no? May reunion kami ng mga elementary classmates ko. Nag-reunion kami, bago pa mag-pandemic. Pasko yon, mismong December 25. Bago pa mag-pandemic. Nagkita-kita kami somewhere down the road dyan. Nagkita-kita kami. Nung time na yon, puritang-purita pa ako noon eh. Naka-Android lang ako. Ay, no offense sa mga naka-Android. Ang ibig sabihin, sila kasi naka-iPhone. Kaya parang pag kinumpara, parang Android lang ako ganun. Tapos, nagkita-kita kami sa isang restaurant na hindi ko alam ang pangalan. Kasi pagka murang restaurant, kilalang-kilala, alam na agad di ba? Hindi ko kilala ng restaurant to. Tapos nung nagkaka-orderan na kami sa menu, yung dulong-dulo kaagad ako kung saan mura. Saka yung mga drinks, di ba, nasa dulo yon. So, order lang ako. Kunwari busog. Di ba? Kunwari busog, pero yung pinakamura lang yung ordering ko talaga. Kunwari busog. Hindi, inom lang, kape lang ako. Pero totoo, wala talaga akong pera nun na pang... Hindi lumalalim na rin ang usapan namin, di ba? Ako nakikinig lang ako sa kanila habang medyo nakangiti. Maya-maya yung isa umiyak na. Yung umorder ng pinakamahal. Umiyak to. Alam niyo, mga problemado rin sila. Tapos yung isa pala, ang talino niya. Ito, kilala ko to. Ang talino talaga nito nung elementary kami. Maganda rin ang kinaano niya. Pero alam mo, hindi rin talaga sila happy. Ako, nasa gegedli lang. Ang saya-saya ko. Kasi at that time, bago mag-pandemic, nagpapastor na ako noon eh. Nahanap ko na yung purpose ko eh. Kaya panis sila sa akin. Kasi, wala akong yaman nun. Pero meron ako purpose. Alam ko na yung purpose ko. Kaya pag nagka-checkan kami ng puso at that time, ako ang pinakamasaya sa kanilang lahat. Ang happiness, wala yan sa dami ng pera, sa dami ng nabili mong properties. Wala yan. Take it from me. Madalas yan sakit nga sa ulo. Naunawaan nyo? Nung isa lang ang bahay ko, isa lang ang inaasikaso ko eh. Gusto ko na ipamigay yung iba. Taas ng kamay. Kaya tayo pinagbibintangan na yung awakening, kaya yan dumadami. Kasi, ang daming pera dyan. Pinagbibintangan tayong ganun. Wala pa namang Sunday na nagpapila ako dito tapos binigyan ko tagpa 500. Wala pa naman, no? Wala pa naman, di ba? So, ewan ko, ba't nabibintang sila dyan? Ewan itong mga ito nagbibintang. Anong gusto nyo? Walang pera. O, paano yung aircon? Sino magbabayad ng mga ilaw? Siyempre, lahat naman ng galaw ngayon, may kasamang gastos, may pera naman talaga yun. Itong mga ito nagbibintang na to. Bigyan ko na lang kayong pera, di ba? Ang pagbintang. in short, ang purpose, sa Tagalog, para sa akin, ang ibig sabihin nito, yung pinaguhugutan eh. Parang, ito yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. Yung purpose. Bakit ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Yun ang purpose. Pastor, paano mo nasabi na nung reunion nyo, ikaw ang pinakamasaya? 19 years old pa lang ako, alam ko na kung para saan yung buhay ko. Hindi pa ako nakakagraduate ng college niyan. Pa third year college pa lang ako, alam ko na kung saan ang purpose ko, alam ko na kung saan ko ilalaan ang buhay ko, alam ko na kung saan ko ilalaan ang oras ko,
lahat ng kikitain ko, alam ko na lahat. Ang nakakalungkot kasi, may mga nakakausap akong 45 years old na, 50 years old na, o anong purpose in life? Ba't ka nabubuhay? Para saan niya ginagawa mo? O nga, no? Di ba? One of the sukatan ng natagpuan na ng isang tao yung kanyang purpose, masaya ka ba? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Sa mga 60, 55 years old na yan, dyan, masaya po ba kayo ngayon? 19 years old ako nung natagpuan ko yung purpose ko. 10 years after, 29 na po ako ngayon. At magte-30 po ako 1 month from now. November 2 po ang birthday ko, pinapaalala ko lang ha. Back and amen. Wala pa po akong 30 anyos. Pag tinatanong po ako ng mga tao, Pastor, ang bata nyo pa, pero parang ang dami nyo ng achievements and accomplishments in life. Ang sagot ko, maaga ko kasi natagpuan yung purpose ko. As early as 19 years old. Anong ibig sabihin? Makinig kayo. Sino dito may kilala ka, 27 anyos na, shift pa rin ng shift ng course? Wala nang natapos na kurso. Kasi malabo yung purpose niya, kaya trial and error siya. Sino rito may kilala ka na parang pangwalong asawa mo na ha? Bakit? Hindi niya pa alam yung purpose niya. Kaya si Cyrene ang pinili ko, kaya magpapastora ang pinili ko kasi magpapastor ako. Ang malinaw na purpose, may malinaw na desisyon. Magka-college ka na, o anong kurso mo? Kung ano available. Wala. Kasi nga, hindi niya pa nare-realize na ang purpose niya pala ay maging doktor. Kaya hindi siya nag-e-enroll ng mga kursong papunta sa doktor. Malinaw? Kung alam mo na ang purpose mo sa buhay ay magkukwenta talaga, para ang saya-saya mong ginagawa, di ba? Pag nagkukwenta ka ng numbers, tapos nababalanse mo sa dulo, masaya ka, kahit tulog na yung iba, inaantok ka na, puyat ka, pero masaya kang nagko-compute, baka ang naturalesa mo, ang talento mo, mag-accountant talaga. Tapos, hindi mo nare-realize yun na ang purpose mo, maging pinakamagaling na accountant sa Pilipinas. Dahil hindi mo alam yun, nag-enroll ka tuloy ng PE major. O di ba ang layo? Pero kung alam mo lang, malinaw? Pastor, meron ka bang mga kaibigang mga milyonaryo o mga bilyonaryo o mga businessman? Kaya ka naging businessman? Wala. Ang kaibigan ko ever since, mga pastor, mga Christian. Kayo-kayo, mga kasama ko, kayo-kayo mga kaibigan ko eh. Kasi nga, ang purpose ko sa buhay, magpastor. Yun talaga ang purpose ko, kaya ang sinasamahan ko, mga magpapastor. Ang sinamahan ko, yung mga pumupunta rin sa gusto kong puntahan. Di ba? Ibig sabihin, knowing your purpose is choosing your friends. Mahina ba yun? Pag alam mo yung purpose mo, magdo-doktor ka, di dapat kaibigan mo mga doktor. Ganun lang kasimple yun. Dapat ang pipiliin mong partner, kung magpupulis ka, dapat ang pipiliin mong partner sa buhay, yung malakas yung loob. Yung nakakatulog sa gabi pag naka-duty ka. Malinaw? Kasi magkakaroon ng conflict kung hindi. Ibig sabihin, pastor, pag ang isang tao, alam niya na ang purpose niya sa buhay, alam niya na rin yung mga tatanggihan niya. Pagka-graduate ko ng college, ang dami kong in-applyan, maganda offer dito, X, tanggi, ayoko niyan. Bakit? Ang purpose ko, magpapastor ako eh. Bawal ako may pasok ng Sunday.
Bawal ako magtrabaho sa sobrang layo na makakauwi na ng gabi. Bawal ako matraffic. Bawal akong mag focus na focus talaga sa work na uubusin nun yung lakas at oras ko kasi may ministry ako sa gabi, may ministry ako sa linggo. Bawal ako sa mga trabahong may linggo. Kaya, okay, may pasok to ng linggong offer na to eh. Ayoko ng trabaho na yan. I mean, kapag alam mo yung purpose mo, alam mo na yung mga gusto mong tanggihan. Pero yung mga hindi mo pa alam yung purpose mo, lahat tinatanggap mo eh. 'Di ba? May mag-aaya sa'yo, tara maglasing tayo. Eh hindi mo pa purpose maging valedictorian o salutatorian eh. Hindi mo purpose yun eh. Ang taong hindi niya pa alam ang kanyang purpose, tinatangay lang siya ng kung sino yung katabi niya o sino yung marinig niya, sino mag-aya sa kanya. Kaya yung best friend mo, nag-enroll ng nag-eduk ka na rin. Tapos, bandang huli, parang hindi ako masaya sa pagti-teacher. 68 ka na, lola. Tumanda ka na sa pagguguro. Ngayon mo lang na-realize na hindi ka pala masaya sa pagti-teacher. Ang gusto pala maging ballet dancer. Yung pala ang purpose niya, di ba? Lola naman. Balay-balay na ang buto. I mean, kung maaga, napansin nyo, 19 years old po ako nung naintindihan ko to lahat. Nung naunawaan ko yung purpose ko. Kaya, mga bandang 24, 25 years old pa lang ako, yan, 26, mga nagka-27, very firm na yung decision ko eh. Kaya bago ko mag-30, nakapag-establish na ako ng buhay eh. Kasi maaga kong natagpuan yung happiness ko, yung gusto kong gawin talaga sa buhay. Kaya nga walang makapigil sa akin eh. Pahinga ka naman. Anong pahinga? Dito nga ako nagiging masaya pag Sunday. I mean, pag natagpuan mo na yung purpose mo, yung iba tulog na, ikaw ginagawa mo pa yun eh. Kasi nga, purpose mo yun eh. Masaya kang ginagawa yun. Amen? Pastor, nakakaingit naman yung ganyang buhay. 19 pa lang natagpuan na yung purpose. Back in amen, turo mo sa amin yan. No? Ito na. 5 simple steps to know your purpose. Alangan namang pauwiin ko kayo nang di nyo nalaman. First and foremost, you have to believe that you have a purpose in life. Walang pinanganak na wala. Lahat may purpose. Lahat may reason to live. Okay, listen. Pastor, kasi sabi mo kanina, may mga 45, 50, may mga matatanda na, inabot na sila ng ganun katagal, hindi pa rin nila nahanap ang kanilang purpose. Kaya parang imposible, Pastor, na sa ilang minuto mong magsasalita sa amin ngayon, sa ilang minuto natitira, kakayanin ba talaga na malaman namin yung purpose na, yung iba nga inabot na ng ilang dekada, di nila nalaman? Kakayanin ba talaga ngayon? Listen. Pag nag-research kayo sa Google kung gaano karaming libro ang patungkol sa purpose, 150,000 books plus. Kapag nag-research kayo ng mga articles, how to know my purpose, finding your purpose, what's my purpose, ang dami, milyong-milyong article po. Halos, hindi ko naman nabasa lahat Sa tinagal-tagal kung 10 taon siguro, eto na ang pinakamadaling paraan para tulungan ang mga tao. By the way, tulong ito tulong. Hindi porkit marinig nyo to ngayon, paglabas nyo, astronaut na kayo, may purpose na kayo, hindi gano'n Ito ay tulong. Baka po makatulong. Dahil hindi ako papayag na taga-awakening ka, tapos hindi mo pa alam ang purpose mo sa buhay, lutang-lutang ka pa rin, gigising ka na naman bukas ng walang purpose. Kakain na naman, matutulog, hihintay na naman ng nanay, mangingin pera, mag-milk tea, magbi-big brew, mag-aaya, mag-computer tulog. Hindi ako papayag na taga-awakening ka na wala kang purpose. Tutulungan kita ngayon. So, ito ay pangtulong. Walang kasiguruhan, pero siguro kapag sineryoso, baka makuha. Sino ba rito gusto niyang malaman ngayon kung anong purpose niya sa buhay?
Sabi ko kanina, first and foremost, you have to believe na meron kang purpose. Eh, yung paperclip nga na pagkaliit-liit may purpose eh. Minsan pang papel, minsan pang tinga. Di ba? Eh, hindi ka naman paperclip, tao ka, so mas may purpose ka. Amen? Eto. 5, isulat nyo na lahat, okay? Paano malaman ang aking purpose? Number 1, who are you? Sino ka ba? Pangalawa, ano ang ginagawa mo? Ibig sabihin, ano yung hilig mong gawin? Ano yung masaya kang ginagawa yon? Walang makakapigil sa'yo doon? Pagod na yung iba, tumigil na yung iba, tulog na yung iba, ikaw, go na go ka pa rin kapag yun yung ginagawa mo. Kasi merong mga bagay or task na ayaw mong gawin, ayaw mong ituloy, madali kang mapagod, madali mong pagsawa. Pero eto, yung bagay na yun, pag ginagawa mo yun, parang energized ka. Number 3, who do you do it for? Para kanino mo yun ginagawa? Number 4, ano ang kailangan o ano ang gusto? What are their needs and wants nung mga tao na yon na ginagawan mo? Ano ang needs, ano ang wants ng mga tao na yon? Yung ginagawan mo noon. And number 5, how does it improve their lives? Pag ginagawa mo yon, ano ang epekto sa buhay nila? As you can see, ang ibig sabihin ng purpose, hindi talaga yan para sa'yo eh. Ang purpose talaga, it's all about you, your life, for others. Kaya maraming hindi nakakahanap ng purpose kasi maraming makasarili. Purpose is not about yourself. It's about others. Mamaya, mas maunawaan nyo. Unahin muna natin. Paano malaman yung purpose? Who are you? Sino ka? Pangalawa, what do you do? Who do you do it for? What are their needs and wants? And how does it improve their lives? O, isa-isahin ko. Ako na muna ha. Ako po kasi may dalawa akong ginagawa ngayon. 2 major platform ko ngayon. Ako po ay nagpapastor at meron po akong business na inasikaso. Doon muna sa pagpapastor. Okay? Who is me? Sino ako? Ako si Rolando Garcia. As simple as that. Wala nang kaduktong yun ha. O sino ka? O 1, 2, 3, go. Anong pangalan mo? Who are you? O yun na yun. Who are you? Hindi ito isang ayoko yung pahirapan na philosophical question. Hindi po yan philosophical question, literal question lang yan. Who are you? Sino ka? Hindi yan philosophical na who are you? Kailangan isang essay ang sagot. Gets nyo? Number 2. Sino ako? Ako si Rolando Garcia. Number 2. Ano ang ginagawa ko or ano yung ginagawa ko na masaya ako pag ginagawa ko yon? Ito, nagpapastor. Nagtuturo, nagsasalita. Nag-guide ng mga tao. So what do you do? Ikaw, anong ginagawa mo? O di ba meron sa inyo ngayon naka-realize, parang hindi ako masaya gano'n sa ginagawa ko ngayon. Agahan mo nang magpalit ngayon pa lang. Pursue what you really want in life. Alam niyo kung sino ang pinaka-poor? Kung sino ang pinakamahirap na tao sa buong mundo? Yung naubos yung oras niya, kakagawa ng mga bagay na hindi naman talaga niya enjoy o hindi naman talaga siya masaya doon. Guys,
Minsan talaga kakainin mo yung pride o kakainin mo yung ego na okay lang na hindi mo na ako masaya ngayon, ang mahalaga kumikita ako, busog kami. Okay yun, walang problema doon. Basta dapat alam mo pa rin kung ano yung purpose mo, kung ano yung kasiyahan mo, saan ka talaga magiging masaya. Kasi po pwedeng magtrabaho ka ng 10 years, ipon ka, tiyagain mo muna na hindi mo to gusto, pero nakakalaman ka, tiisin mo yun. Tiisin mo yun. 10 years, ipon, laman tiyan. Sige, abutin ng 15 years, ipon, trabaho, laman tiyan. Kahit yung trabaho, di mo gusto, basta nakakakain kayo, laman tiyan. Okay na yun, walang problema. Kasi hindi naman lahat pwedeng sundin kaagad yung purpose eh. Yung kung saan sila, hindi lahat eh. So minsan talaga, kakainin mo yung ego mo, yung pride mo. Sige, gagawin ko muna to for the sake of makapag-ipon, makakain muna kami ngayon. Pero dapat dumating talaga sa buhay na magawa mo talaga kung ano yung pinakagusto mo. Ano ba, artist ka ba? Singerist ka ba talaga? Dancerist, photographist ka ba talaga? Gawin mo yun. What do you do? Ako po, nagpapastor. And I love being a pastor. I love doing this job. Ito yung kahit iwan ko ang trabaho ko dati, ito yung kahit makalaban ko lahat, ito yung kahit tulog na kayong lahat, ito yung masayang-masaya akong ginagawa kahit iwan ako ng lahat. Masaya ako dito. What do you do? Number 3, dapat yung gustong-gusto mong gawin, yung bagay na kinaka-enjoy mo, dapat may object o dapat may beneficiary. Dapat may nagbe-benefit doon. Who do you do it for? Para kanino mo yung ginagawa? Kung yung gusto mong gawin na nakaka-enjoy sa'yo, na masayang-masaya ka doon, kung ikaw lang ang makikinabang, kung ikaw lang ang mapapabuti, hindi po yun purpose. Kasi ang purpose, masaya ka na, meron ka pang nagiging beneficiary, may natutulungan ka, may nag-i-improve ang buhay dahil dun sa ginawa mo na yon. So ang pagpapastor ba ay being a pastor? So ang pagpapastor ba, meron bang object? Opo, kayo po yun. Meron po akong audience, meron po akong object or beneficiary ang pagiging pastor ko, kayo po yun. Dapat malinaw. Malinaw po sa akin na hindi po ako pastor ng buong mundo at hindi po ako pastor ng ibang simbahan. Kaya pag may nag-i-invite sa akin, especially pag Sunday, no talaga. Because I am not their pastor. I am the pastor of Awakening. Alam ko kung sino ang mga audience ko o object ko. Number 4, lapit na po ako matapos. Yung audience ko o yung mga taong pinaglilingkuran ko, yung point of, alam ko ba yung needs and wants nyo? 90% of our church ay kabataan. So I know your needs. I know your wants. Kasi dati rin akong kabataan, syempre. Na-shortcut? Ganito agad paglabas? Diba? Nadaanan ko yan, kaya alam ko yung mga struggles niyan, alam ko yung mga kahinaan niyan, kaya minsan, alam ko rin kung paano kayo aawayin. Diba? Sa group chat, diba? Alam ko kung paano kayo sasakyan, diba? Alam ko kung paano kayo aawayin, diba? I know your needs and I know your wants. Number 5 and last, yung gustong-gusto mong ginagawa na masaya ka, di ba? Pag ginawa mo na yon sa mga tao, paano yun nakaka-apekto sa kanilang buhay? Ano ang improvement na nahahatid nun sa kanila? Kasi, baka mamaya ganito, balik tayo sa minahan. Ang purpose ko po, for example, maging minero. Tapos, ang epekto naman nun sa mga tao, makakasama naman. Kasi yung bundok, natural resources, environmental hazards, makakasama naman, X pa rin ang purpose, hindi pa rin ganun. Dapat makapasa sa 5 ito. Dapat makapasa sa 5 ito.
For example, Mark Zuckerberg. Sino si Mark Zuckerberg? Si Mark Zuckerberg. Ano ang ginagawa ni Mark Zuckerberg? Facebook or Meta. Okay? Yan yung bagay na pinaglaanan niya talaga ng buong buhay niya halos. Yun yung number 2 niya. Ang number 3 niya, para kanino niya yung gustong gawin? Sa mga tao, sa ating lahat. Especially sa mga magkakawalay, sa mga magkakalayong mga magkakamag-anak, mga nagmamahalan sa buhay, ganon. Ano ang kailangan ng mga tao sa buong mundo? Number 4, connection. Malayo, kailangan pag-connectin, yun yung needs. Tapos nung ginawa niya yon, number 5, nakapag-improve ba yun ang buhay ng ibang tao? Nakatulong ba sa atin ng Facebook? O yun yung purpose niya? Yun yung purpose niya. Nahanap niya na yung purpose niya. I mean, kota na. Pwede nang gumraduate. Masaya. Malinaw? Kasi ganito. Yung number 2, hindi ka malaya na gagawin mo na lang lahat ng gusto mong masaya kang gawin. Masaya ako mambasukan ng tao. Nakakatulong ba yon? Yun ba yung needs and wants ng gusto kong malinaw? I-apply niyo yan sa lahat ng larangan. I-apply niyo yan sa kaya nga ganito eh. Merong mga teacher na sasabihan natin, teacher, di naman nakakayaman yan. Tatanda ka dyan nang wala ka man lang sasakyan, ang dami mo pang loan, ang dami pang sakit ng ulo. Teka lang sino ba siya? Teacher siya. Ano ang ginagawa niya? Nagtuturo siya, di ba? Para kanino niya yung ginagawa? Sa mga estudyante. Pwedeng sa public o sa private o sa alam niya yung needs and wants. Nakakatulong ba yon sa buhay ng mga bata kahit maliit ang sahod niya? Edi purpose niya. Galingan mo sa purpose mo. Malinaw? Alam niyo, importante dyan yung 2. Importante dyan yung 5. 2 and 5. Lahat yan importante. Pero gusto kong bigyan ng emphasis yung number 2 at number 5. Alam mo dapat kung ano yung natural talent, yung natural na pag ginagawa mo to, ang saya-saya mo talaga, fulfilling talaga. Kaya meron mga gymnast na fulfilling sa kanila yun eh. Sa akin, pagod yun. Di ba? Meron namang mga pastor, fulfilling sa akin to pero para sa iba, sakit ng ulo magpastor. Hindi mo to purpose, huwag ka rito, sakit ulo mo rito. Kaya yung iba, nung nag-business, sumakit ang ulo Nagkanda utang-utang, nalugi-lugi. Baka kasi hindi niya purpose yun Nakita niya lang sa iba, ginaya niya lang Pero kung ito pala yung gagawin niya, doon pala siya magtatagumpay kasi yun yung purpose niya, ang galing niya doon, di gawin mo yun yung purpose mo. Amen? Emphasis pa sa number 5, kailangan yung gusto mong gawin ay nakakatulong sa buhay ng mga tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang purpose, it's not about you, it's about other people. Pag nasagot nyo po yung 5 na yan, sino ka, ano ang gusto mong gawin sa buhay, kanino mo ito ginagawa, ano ang kailangan nila, nakaka-improve ba sa buhay nila yon? Tingnan nga natin kung anong purpose ni Jesus. At dito na ako magtatapos. Ang purpose ni Jesus nasa John chapter 10 verse 10. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sa verse na yan, makikita nyo yung 5 tanong. Isa-isahin natin. Number 1, sino siya? Si Jesus, the Son of God. Malinaw yan. Siya po ay isang hindi po siya simbolo, hindi po siya religious figure, hindi po siya yung sinasabit sa dingding, sinusuot dito. Siya po ay Son of God. Ang purpose niya, sino siya? Son of God. Anong ginagawa ni Jesus? Siya po ay isang servant. Yung paglilingkod sa mga tao, yan yung bagay na kahit gawin niya ng paulit-ulit. In fact, He came to serve, not to be served. Malinaw? Yan ang ginagawa niya, paglingkuran ng mga tao,
Para kanino niya ginawa yung paglilingkod? Specifically, for the people of Israel. I came for the lost sheep of Israel. Pero, tayong lahat talaga yon. Ang object niya ng kanyang servanthood, tayong lahat. Ikaw. Number 4, alam ba ni Jesus yung needs and wants natin? Oo. Sino rito hindi kailangan ng love? Sino rito hindi kailangan ng care? Sino dito hindi kailangan ng attention? Gustong-gusto nga natin ng pinaglalalike tayo sa Facebook. Attention yun eh. Di ba? Alam mo, nung dumating si Jesus dito sa earth 2,000 years ago, ang mga tao uhaw sa love, uhaw sa care. Ang daming may ketong, ang daming may sakit, kailangan ng healing. Kaya nga hindi dumating dito si Jesus at nagtinda ng tinapay. Kasi hindi siya panadero. Hindi tinapay ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, tinapay ng buhay. Hindi literal na tinapay. Diba, alam niya yung needs ng mga tao. Kailangan natin ng acceptance. Kailangan natin ng forgiveness. Last question. Yung ginawa ba ni Jesus ay nakatulong sa mga tao? Nag-improve ba ang buhay ng mga tao? Ibig sabihin, pag yung gagawin mo makakasama sa ibang tao, tigilan mo yan. Hindi yan pasok sa purposeful life. Malinaw? Nagkaroon ng eternal life or quality kind of life ang mga tao dahil sa ginawa niya. Totoo ang sinabi ni Jesus, ang purpose ko sa buhay mo, to give you a rich and satisfying life. Kaya si Jesus, 33 pa lang, bumalik na siya sa Ama kasi tapos na ang kanyang mission. Tapos na, nagawa niya na yung purpose niya, na-serve niya na yung purpose niya to save and serve humanity. So the big question is, what is your purpose? Ikaw, anong purpose mo? I hope and I pray, bata pa lang, at bago pa mauli ang lahat, ma-realize natin talaga kung ano talagang hilig natin sa buhay. At yung hilig natin na yon dapat makakatulong sa mga tao. Meron kang hilig na makakasama at makaka-istorbo lang sa mga tao. Dapat makakatulong. Amen? Please allow me to share my simple and own definition of purpose. 3 words lang. 3 words lang. And this encapsulates everything. Number 1, the word honor, the word happy, and the word help. For me, this is the definition of purpose. It is something that I do that honors God, that makes me happy, that helps people. Ang sarap, no, kapag nahanap mo na yung bagay na pag ginawa mo yun, masaya ka doon, tas nakakatulong pa sa iba yun. Sarap nun. Purpose is about, it is something that you do to honor God, to honor your Creator. It is something that you do that honors God, that makes you happy. Hindi naman po pwedeng hindi ka masaya. A rich and satisfying life na ang purpose. Pero dapat hindi lang ikaw ang masaya, dapat ang iba rin. Yun yung totoong purpose. Ang totoong purpose, lahat masaya. Masaya ang Diyos, masaya ka sa ginagawa mo, masaya rin yung iba. Pero meron kasing mga tao na sila lang yung masaya, ngiwi ang Diyos, ngiwi ang mga tao. Dapat ngiti ang Diyos, ngiti ka rin, ngiti ang lahat. Yun yung totoong purpose. Pag nahanap mo yung bagay na yon, huwag mo na pakawalan yon. I-dedicate mo ang buhay mo ron,
i-devote mo ang buong, kahit anong larangan, kahit anong gusto nyong gawin sa buhay, kung anong gusto nyong i-pursue yan, basta honoring ba kay God yan? Masaya ka ba dyan? Nakakatulong ka ba sa tao pag ginawa mo yan? Nakakatulong ba yan sa humanity? Nakakatulong ba yan sa development ng buong mundo? If yes, kung lahat yun yes, that's your purpose, do it. Yung business ko po, it honors God. It makes me happy kasi mahilig ako sa kape. And number 3, it helps a lot of people. So isa rin sa purpose ko, maging businessman, hindi lang magpastor. There are people who have double purpose. Pwede yun. Meron pang triple kung kaya nyo pa. Di ba? Pero magsimula muna sa isa. Amen? This is what we believe here in Awakening. If you find your purpose, you will dedicate your life to it. Tumayo po tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, wag mong sayangin ang buhay mo. Sabi mo, wag mong sayangin ang buhay mo. I will give you 30 seconds to share with your seatmates. Ano yung ginagawa mo na pag ginagawa mo yon, masayang-masaya ka, gustong-gusto mo? For 30 seconds, share it. Ako po may sumagot ako po, gustong-gusto ko po yung pumoporma, nagmo-model. Oh, malay mo, di ba, model ka pala ba? Hunk ka pala, di ba? Pahang-hang lang yan ngayon, pero hunk pala yung balang araw. Kung ano man ang gusto mo, hilig, do it. Basta remember, it should honor God, it should make you happy, and it should help people. Let us close our eyes, bow our heads, and let us all pray. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. First and foremost, Lord, salamat dahil ang purpose niyo po sa amin to give us a rich and satisfying life. Lord, we love you, we honor you. Na-appreciate po namin yung purpose mo sa aming buhay. Right now, Panginoon, we are experiencing that rich and satisfying life because we have Jesus in our lives. Lord, ang panalangin ko, tulungan niyo po ang mga kapatid ko dito sa Awakening na kung papaano niyo pinakita ang purpose ko nung 19 years old ako, Lord, pakita niyo rin po sa kanila. Lord, marami sa kanila still finding hope, finding purpose in life. Lord, kayo po ang magpalinaw at magpakita sa kanila nito. Because your purpose in our lives is to make us and to experience us, Lord, that rich and satisfying life. Maraming salamat. Na-appreciate po namin kayo, aming Ama. Na-appreciate namin itong church na to. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Okay, may isa pa ako example. Itong mga worship team na nasa harapan natin, actually, sila yung mga hanggang madaling araw, kahit pagod na, practice pa rin ng practice. Ilang araw nilang ginagawa. Yan. Masaya ba kayo sa ginagawa nyo? Yan yung mga wala namang bayad, pero masaya sila sa ginagawa nila. Maybe, nahanap na talaga nila ang purpose nila, natugtugan tayo every Sunday. Why not sabayan natin sila sa oras na to? God bless everyone! Hey! Hey! Hey!
Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iniwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Sabay-sabay nating awitin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, who matches endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 There is no one like